Germs, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome dito sa JR Motorworks ulit. Nandito tayo ngayon sa shop. May gagawin tayong project ngayong hapon. Kung naaalala niyo yung dati kong motor, yung ATV 150 ko, nandito ngayon. I-maintain natin, papalitan natin ng rubber bushing, tapos ng ball race, tapos yung mga ilaw niya, i-maintain natin. Ayusin natin kasi meron ng mga problema. Pati yung battery niya, papalitan din natin ng bagong GS na brand. Tapos yung iba pang mga kailangan palitan dito sa motor na to, papalitan natin. Ngayon, ang gagawin natin, babaklasin muna natin yung kaha para mapalitan natin ng ball race. Tapos, yung rubber bushing niya, papalitan din natin, babaklasin natin yung likod. Tapos, yung the rest, yung mga ilaw-ilaw na, yun yung papalitan natin. Kasi may naka-schedule na biyahe yung tatay ko sa Bicol ngayong linggo. Kailangan maayos lahat yung sa motor niya, kailangan nagpa-function lahat, pati yung mga ilaw. Tapos, yung bushing niya sa likod kasi medyo sumasayaw na daw yung likod niya. Kapag nadadaan sa konting lubak lang, konting umbok, gumagewang na daw yung motor, kaya tingnan namin, medyo magalaw na, mauga na yung likod talaga niya. So ngayon, punta tayo dito sa labas. I-check natin yung mga gagawin natin dun sa motor. Tapos yung mga pyesa na ipapalit natin, papakita natin sa inyo. Yung isang mekaniko namin yung gagawa ng motor ni Papa, kaya ako, taga-video lang ako, makakapag-vlog ako ngayon. I-ready ko na lang din muna yung mga natin, yung mga gagamitin natin na pyesa, tapos punta na tayo dun sa labas. Germs, ito muna yung mga ipapakita ko sa inyo ngayon na ikakabit natin dito sa motor natin. ADB 150. Si Master Mike nga pala titira ngayon yan. Habang walang customer ngayon sa shop, gagawin na natin tong motor ni Papa. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, babiyahe ito ng Bicol. Bali, pangatlong balik niya na sa Bicol gamit tong ADB 150. Umpisa muna tayo dito sa mga ikakabit natin. Itong rubber link stopper, papalitan na din natin tong sa kanya. Kasi baka worn out na rin tong niya, rubber link. Tapos, yung kanyang bushing, engine bushing niya, papalitan natin yung dalawang part. Yung isa kasi, hindi natin mapapalitan kasi wala pa tayong pyesa. So, bali ito na lang muna. Dalawa kasing klaseng bushing yung nandun sa ilalim niya. Ito, tapos yung isang maliit na ito, yung isang part. Ngayon, wala tayong pyesa nun. Wala pa tayong available dito sa shop. Hindi pa natin siya mapapalitan. Tapos, sa ball race naman, ayun, naubusan kami ng ball race nung nakarang araw. May nagpagawa bigla na ATV 160. Nagpapalit siya ng ball race. Nagamit natin yung para sana dito sa ATV 150. Kasi ano naman sila, magkakasukat naman sila. ATV 150, ATV 160, tsaka Click 150, 160. Magkakaparehas lang ng ball race. Ngayon, naubusan tayo, pansamantala, ito muna ikakabit natin. Santal brand muna ikakabit natin, pansamantala. Okay din naman yung quality nito. Kaya ito yung aftermarket na binibenta namin. Tapos, yung battery na nakalagay ngayon dito ay Motolite. Isa na lang po dito sa bike. Isa na lang. Bale, yung battery na nakalagay dito sa motor niya ngayon ay Motolite, yung Champion. Champion na brand, powered by Motolite. Kaya lang, hindi yata akma dito sa ATV 150 yung amperahe niya, kaya lagi pa rin pumupula yung indicator natin dito. Ngayon, nagkaroon tayo ng available na stock na battery. Papalitan na rin natin para maging okay na yung battery niya ulit, para hindi na nagpa-fluctuate yung kanyang voltmeter dun sa kanyang panel. Tapos yung kanyang laser gun din, naglolo ko na rin. Itong dalawa na to, naglolo ko na minsan, kaya papalitan na rin natin yan. Itong piled na 45 watts, dalawat kalahating taon mahigit na to, okay pa rin naman. Goods na goods pa rin naman. Ganon din naman to. Umabot din to ng 2 taon mahigit, okay na okay yung quality ng TDD laser gun na to. Pero ngayon, time na para palitan natin kasi naglolo ko na. Hindi na natin siya maaasahan sa mga madidilim na lugar. Kaya ito, meron tayo ditong bagong box. Sealed pa yan, hindi pa nabubuksan. Papalit natin dito sa ATV 150 natin. Sa ngayon, tinatanggal lang ni Master Mike yung natin, yung mga pairings natin na nakakasagabal dito sa pagtanggal natin ng rubber bushing or yung tinatawag na engine bushing natin. Ito na nga pala yung itsura ngayon ng ATV 150 natin. Ilan na ba odo na ito? Ang odo nito ngayon ay nasa 40,357 kilometers. O, ayan na yung niya. Ayan na yung tinakbo ng motor na to. Hindi pa naman ganun kaluma. Hindi pa naman ganun kahaba yung tinakbo niya. Sa odo na 40,000 plus, ngayon pa lang tayo magpapalit ng ball race natin. Tapos yung engine bushing natin, ngayon pa lang din tayo magpapalit. Kasi wala pa naman tayong pinapalitan dito na major na part. Wala pa tayong napapalitan dito. Bukod dun sa mga linis-linis,
sa panggilid, tapos air filter, belt. Yan pa lang yung mga pyesa na pinapalitan natin kasi due for replacement na yung mga yun. Pero dito sa mga major parts, wala pa. Kung mapapansin nyo, 40,000 stock pa rin yung side mirror natin. Brake levers natin, stock pa rin siya. Binago lang natin dito yung kanyang riser. Pinalitan natin ng Motowolf na riser na kulay silver. Tapos mga additional na ilaw, yun pa lang. Tapos yung crash guard natin. Tulungan muna natin si Master Mike dito. Kailangan niya ng kontra. Sige. Ang major lang na may problema dito, itong shock niya. Nung bago ko to ibigay kay Papa, lumalagatok na talaga yung shock na ito kasi parang lagi ako nalulubak dati. Hindi ko na nga pala sa inyo na ipakita to dati yung nalubak ako. So, sobrang laking bungi nitong mags ko. Tapos pina-repair ko lang. Ngayon, bumalik naman siya sa normal. Maganda na ulit yung kanyang ikot. Pero yung shock talaga na itong motor na to, talagang sablay na. Kasalukuyan namin tinatanggal yung kanyang link. Yung nakakabit sa chassis, tapos yung nakakabit dun sa makina. Ito medyo mahirap lang tong tanggalin kasi stuck na yung kanyang ehe. Medyo kumakapit na yung ehe dun sa loob. Nagkaroon na siya ng parang mga kalakalawang tsaka mga asin-asin. Yan, tinitira ni Master Mike. Nakita niyo yung puti-puti na yan. Yan yung nagpapahirap dyan. Yan, napapakagat labi na si Master Mike dun sa tigas, oh. Kagat labi. Sige, kagat labi ha. Ayan. Pag nakakita to ni Joysan, lalo may love sa'yo yun. Baka tumalsi ka ha. Wala, tuyo eh. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung tools na ginagamit natin para matanggal natin yung bushing. Ito, yan yung bushing na yan. Tatanggalin natin yung gamit yung puller natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ehe niya sobrang dry na, tapos ayan yung puti-puti na yan, yan yung nagpapakunat sa kanya, yan yung nagpapahirap sa kanya. Ayan o, ila. Ayan, yung puti-puti na yan, yan yung nagpapahirap sa kanya. Yan yung kumakapit dun sa loob. Okay, natanggal na natin yung dalawang ehe. Ngayon, makakukuha na natin yung link. Okay, eto na yung link. Natanggal na natin sa kanyang chassis, tapos natanggal na rin natin sa kanyang makina. Ito yung rubber link na papalitan natin. Itong side na to. Ito kasi, hindi naman siya na-worn out kasi wala naman tumatama sa kanya. Pero dito, dalawa to. Dalawa yung rubber link dito. Ngayon, ito yung papalitan natin kasi ito yung may damage. Ito yung wakwak na. Tumatama na yung bakal. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na bushing din na wala pa tayong pyesa. Ito, tapos ito. Dalawa rin to, dalawang bushing din to. Wala pa tayong pyesa neto eh. Hindi pa natin siya mapapalitan. Sa ngayon, ang papalitan natin ito. Dalawa neto, isa dito, tapos isa dun sa kabila. Tapos, ito naman yung puller na gagamitin natin. Ito yung special tool na ginagamit natin para magtanggal tayo ng mga bushing na kagaya nito. Ito, ipapakita ni Master Mike sa inyo kung paano to gagamitin. Master Mike, tira. Pasok mo. Relax lang ah. Hindi mo kailangan magmadali. Kailangan natin maayos yung paglagay nyo. Yung puller na yon, pwede rin siyang puller ng bearing. Tapos pwede rin siyang puller ng mga bushing na kagaya nito. Nakalinis ko lang doon sa siyempre ng Okay, yung puller natin, combination natin ng puller tapos ng ating impact wrench. Ayun, lumabas na yung niya, lumabas na yung bushing na pero hindi pa natin nasasagad. Sige, Master Mike, tira. Pana. Okay. Ayan, natanggal na kagad natin yung kanyang bushing. Tapos, napunta na siya dito. Ito na siya. Ito na yung bushing na tinanggal natin. Ito na yung tinanggal natin na engine bushing. Ayan, kung mapapansin nyo, yung crack niya, sobrang laki na. Kaya sobrang alog na rin talaga nung likod nito. Ayan, ang laki na ng crack niya. Dito sa likod, wala masyado. Pero dito, laki na sobra. Malaki na yung damage na itong bushing na to. Okay, ngayon naman, ibabalik naman natin yung bushing. Gamit pa rin syempre yung natin, puller. Huwag mo nilang papasobrahin, Mike, ng todo ah. Yung tama lang. Lagyan mo kaya ng grasa. Lagyan mo muna ng grasa. Wala, kuha akong grasa. Ngayon, ang pagbabalik naman na ito, lalagyan lang natin ng grasa konti, yung sa loob. Sige, pasok na natin. Magkano labor mo dyan? 1.5.
Okay. Okay, yan. Ibabalik na natin yung bagong bushing. Gamit pa rin yung combination natin ng puller tapos na ating impact wrench. Ang pagpasok nito, kailangan dahan-dahan lang. Dapat nakasentro yung bushing talaga. Kulang pa. Up. Okay, naibalik na natin yung isang bushing. Ngayon naman, doon naman tayo sa kabila. Germs, balik tayo dito sa project natin, ATV 150. Nailagay ko na yung bagong rubber link stopper. Naibalik ko na yung bagong rubber link stopper. Ito na siya ngayon. Kung mapapansin nyo, nakaangat na siya dun sa pinakabakal. Kanina kasi, yung level ng rubber na to, nakadikit na siya dito or halos pantay na sila dito sa bakal na to. Kaya isa rin siguro sa dahilan kung bakit lumalagatok tong motor na to kasi tumatama na siya dito sa bakal. Tapos dito naman sa bushing na to, natanggal ko na rin yung lumang bushing niya. Tapos naikabit ko na rin yung bago. Gumamit lang tayo ng ratchet type na handle tapos 17mm na socket. Yun yung ginamit natin dito sa puller na to. Ibig sabihin, pwede natin itong gamitin puller na to gamit lang yung manual na ratchet or manual na wrench. Pwede natin siyang gamitan. Kahit wala tayong impact wrench, makakapagkabit tayo or makakapagbunot tayo ng bushing. Okay? After natin mapalitan yung bushing na dalawa, tapos yung rubber link stopper, napalitan na rin natin. Ito yung link, babalik na natin to. Na-check up na rin natin yung dalawang bushing pa dito, yung malaki, ito, tsaka to. Na-check na natin, okay naman, wala pa namang bitak, wala pa namang problema, hindi pa naman siya palitin. Ang gagawin natin dito mamaya, lilinisin natin yung bushing, lalagyan natin ng lubricant para dumulas siya. Lilinisin ko muna to ng liha, tapos WD-40, tapos lalagyan natin ng langis para magkaroon siya ng lubricant, malubricate natin siya. Pati yung ehe, lilinisin din natin, lilihain natin ng konti para mawala yung mga kalawang niya tapos yung mga puti-puti niya. Ayan, pag nagpapalit tayo ng rubber bushing tapos tinatanggal natin tong ehe, kailangan din natin linisan. Ito, gumamit lang ako dito ng 1,000 na liha. Number 1,000, tapos ito yung ginagamit natin dito. Pagtanggal lang siya ng kalawang para hindi naman magasgas yung ehe natin. Tapos ito, kerosene lang to, kerosene. Gusto lang natin tanggalin yung mga kalakalawang niya para pagbalik mamaya. Okay na to. Mamaya, ilulubricate lang natin to. Dito naman tayo sa isa. Mawala lang yung kalakalawang niya. Tapos, yung mga puti-puti. Para mamaya, maganda yung pasok natin. Malaking bagay din na nililinis natin tong ehe. Gumiginahawa din yung pakiramdam niya. Tapos, syempre, check din natin kung kung baluktot na, medyo baluktot. Makikita naman natin sa matayan. Kung mamatahin lang natin. Makikita naman natin kung baluktot o tuwid. Okay na. Nalinis na natin yung ehe. Kumintab na ulit. Okay, nalinis na natin yung ehe. Mamaya ilulubricate naman natin para maganda na yung pasok. Germs, balik tayo dito sa ginagawa natin. Rubber link, tapos engine bushing. Ito, ikakabit na natin, ikakasa natin ulit yung link niya. May lagyan mo rin ng WD-40 yan na. Tapos, busalsalin mo ng ehe para mahasa rin siya. Asan yung panghangin mo? Ito. Damihan mo naman yung WD-40. Tipid na tipid ah. Takpan mo yung dulo. Takpan mo yung dulo tapos spray mo yung WD-40. Tapos ipasok mo yung ehe pataas. Iangat mo na pag napasok mo yan. Iangat mo na. Yan.
Diba? Okay, all goods. Hindi na natin lalagyan ng cable tie yan. Hindi na. May lock naman eh, no? Alright, kakasa na natin ulit yung kanyang link. Shoutout nga pala sa Motul. Ayan, salamat sa pagbigay ng libreng cup dito sa amin. Eh, si Master Mike may libreng cup. Ako wala. Okay. Ayan, dahil nilagyan natin ng WD-40 tapos nilinis natin yung ehe, malamang madali na natin maipasok to. Kahit kamay na lang yan, may papasok na yung ehe. Sige nga master, malambot oh, napakalambot. Swabing-swabe yung pagkakapasok natin ng ehe. Kaso hindi naka-record. Oh, mali yung ehe. Ayan, kakamayin lang natin yan. Kasi kanina hirap na hirap tayo bunutin eh. Oh. Wala sir. Okay. Smooth na smooth ah. Yung dun sa part na yun, madali lang magpasok ng ehe dun. Ngayon, dito sa part na to, kasi kailangan natin i-align yung engine tapos yung link. Dito tayo ngayon mahihirapan. Kailangan natin ng katulong magbuhat ng motor. Sige master, i-align mo ng maigi yan. Tapos, sabihin mo kung kailangan ng helper. Panjel, pasuyo nga ako dito. Sundin mo lang yung sasabihin ni Master Mike. Kung iaangat, kung ikakaliwa, kasi i-align niya yan. Angat daw. Dahan-dahan lang. Yeah, okay. Huwag mong bibitawan muna. Angat pa. Wait lang. Huwag kang munang ihinga. Angat pa konti. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito medyo mahirap kasi kailangan tama yung alignment ng link tapos nung ating engine. Huwag mong ganyanin. Masisira yung O, angat. Nangihina na. Okay. Ayun. Po. Angat yan, angat. Okay. Ayan, kitang-kita nyo. Yung pagbunot natin kanina ng dalawang ehe, sobrang hirap. Ngayon yung pagbabalik natin, sobrang smooth lang kasi nilinis natin yung ehe, nilagyan natin ng lubrication. Kaya ayun, sobrang smooth lang nung pagpasok ng dalawang ehe natin. Ngayon naman, ilalak na natin to sa kabila. Ilalak na natin yung ehe niya gamit yung mga nut na tinanggal natin kanina. Okay, baby Jonas. Master. Ito si Baby Jonas. Taga-kontra. Kontrahin mo dun. Kontrahin mo dito. Dito ka kumontra. Sa muna tayo. Yan. Ang paggagawa talaga ng itong part na to, kailangan dalawa. Hindi kakayanin to ng isang tao lang. Kasi kailangan ng, kagaya nito, kailangan ng taga-kontra. Tapos yung dito naman, kailangan ng taga-higpit. Tapos yung kanina, pag ina-align natin yung link tsaka yung engine, kailangan din ng taga-buhat na itong motor. Ito, sa part na to. Okay. Dito na si Master Mike. Hinihigpitan na yung mga nut natin dito. Dito natin hinihigpitan yung mga ehe natin. Kasi nandito yung mga nuts niya. After nga pala natin maikabit yung bushing tapos yung rubber link, ang next project naman natin dito ay yung kanyang ball race. Ayun. Kakabitan natin ng Santal brand na ball race para maayos na natin yung kanyang manibela.